Sino ako at ang bayang ito. No, dito makikita na kahit si Haring David, kahit hari siya, no, kinikilala niya wala siyang may pagmamalaki sa Diyos. At dito makikita rin natin na kapag tayo nagbibigay, hindi ito para ipakita na marami tayong mga bagay na o marami ako, ganon. O kundi para sabihin, Panginoon, wala akong maibibigay, kundi dahil sa'yo. At pangalawa, giving comes from a willing heart. Dito, sinasabi rin, no, buong puso kaming nagkaloob. Hindi sa pilitan ang pagbibigay nila, kundi, di ba, willing heart na meron sila. Hindi mahalaga kung gaano kalaking binibigay o kaya mong gawin, kundi kung galing ito sa puso, kahit maliit at hindi perfect, pero kung ang ginagawa mo ay nagmumula sa puso, ito'y mahalaga para sa Panginoon. And number 3 is, we are just stewards, not owners, no? Ibinabalik lang namin. Sinasabi sa verse, ibinabalik lang namin, no? Malino na hindi ito nanggaling sa kanila o nagmumula sa kanila. At dito rin, no, tayo'y tagapamahala lang ng pinagkakaloob ng Panginoon, pera, oras, o talento. Kaya ating itong gamitin ayon sa kalooban ng Panginoon. Itong verse na to, no, this verse reminds us that all we have is from God. Kaya inaanyayahan ko ang bawat isa na ihandang ating mga puso at ang ating kaloob para sa pagbabalik ng ibinigay sa atin ng Panginoon. Let's pray. Yes, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong ginawa. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya at sa lahat-lahat, Panginoon, ginagawa sa araw-araw. Lord, we pray, Panginoon, ang aming mga puso sa pagbabalik loob, Panginoon, ng iyong binigay sa amin. Panginoon, ikaw po siya, Panginoon, ang maghanda sa amin. Ikaw po siya, Panginoon, ang magpalaki, Panginoon, ng mga ikapo. Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat, mga gawain at iba pa, Panginoon, na gagawin mo sa mga bagay na ito. Lord, wala kami pagmamalaki, wala kami matatawag na sariling amin, kundi ang lahat ng ito ay para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo. Salamat sa iyong kadakilaan. Pinupurit, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mic check. Sige po, let's pray. Father, we thank you, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Nagpapasalamat po kami, Lord, for you are the source of life. You are the source of love, Panginoon. Maging yung lahat ng sa amin, Panginoon, ay tunay na nagmumula sa inyo. Maraming salamat, O God, sa dakilang ginawa mo sa buhay namin. Maraming salamat, Lord, for sustaining us, ng pag-ibig mo at grasya mo, Panginoon. Salamat also, Panginoon, for allowing us na muli kaming magkatipon-tipon, Panginoon, para po makapag-fellowship, Lord, at mas makilala pa po kayo ng lubusan.
Sa hapon na ito, Lord, we continue to ask, Lord, na mag-move, Lord, yung banal na Espiritu mo sa amin pong kalagitnaan. And may you open our hearts and understanding sa kayamanan, Panginoon, ng inyo pong banal na salita. Humingi po kami ng paglilinis, Panginoon. Gawin niyo po kami karapat-dapat, Panginoon, sa hapon na ito. And we pray na kayo lamang po ang siyang masumpungan namin, Panginoon. Kayo lamang, O God, yung tunay naming maranasan sa hapon na ito. Maraming salamat, Lord, for we believe, O God, na meron po kayong gagawin. Meron po kayong patuloy na ginagawa sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo na po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Ayan. So, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. I know na nag-greet nyo na yung katabi ninyo, pero this time, i-bless natin yung bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, pagpalain ka ng Panginoon. Ayan. May pa, ano pa yung iba eh. Pag ganun pa yung iba eh, no? Sweet na sweet sa bawat isa. Pero, this afternoon, ang pag-uusapan natin is about the parable of the 10 virgins. Diba yung topic natin itong previous weeks about parable. Tama? Marami na tayong tinalakay na iba't ibang uri ng parable na nakasaad po sa Bible. And then, for review lang, yung parable, ito yung way ng Panginoong Jesus na tinuturo niya sa mga tao during His time. Ngayon, ang topic natin is yung the parable of the 10 virgins. Napakinggan nyo na ba itong topic na to? Ngayon pa lang. Hindi kasi siya madalas common na na tawag dito, na itinuturo o hindi natin siya madalas na natatouch sa Bible. Pero tingnan natin, ano ba yung ibig sabihin ng the parable of the 10 virgins? O yung talinhaga tungkol sa 10 dalaga. Ayan. Yung virgins dyan, walang iba po, tumutukoy po sa mga dalaga. Buksan natin yung Bible natin sa Matthew 25, verses 1 to 13. Basahin natin siya ng sabay-sabay. Salitan. Ako verse 1, kayo verse 2, verse 3, verse 4. Salitan tayo, ha? Sige, una ko. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Verse 2. Ang ima ay kanila ibangan at ang ima naman kanila. Verse 3, ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman nagbaon ng langis bukod sa kanilang mga ilawan. Verse 5, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang ang gabi ay may suligaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Verse 7, agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Bigyan naman ninyo kami kaunting langis. Andap na ang iyo. Verse 9, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Verse 10, Kaya tumakat ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, Masal. mga nakata ay kasama niyang pumasok sa kasalan at sinira. Sinara ang pinto. Verse 11, pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras. Alam niyo mga kabataan, minsan
kumakaharap tayo sa isang sitwasyon na hindi tayo handa. Naranasan niyo na ba yun? Like for example, may test, may exam. Sino dito yung may exam pero unprepared? Meaning, hindi nag-review, hindi nagbasa, hindi nag-mind setting na merong exam, di ba? Kapag ganun yung nangyayari sa atin, di ba? May exam pero pumasok kang unprepared, madalas, nagiging inconvenient yung mga bagay. O nagiging painful yung result. Meaning to say, nag-failed ka. Kasi unprepared ka eh. Di ba? Di ka nag-aral. Kaya ang naging resulta ay bumagsak. Repeat. May nag-repeat na ba dito? Or repeat and repeat hanggang mag-success. Alam niyo yung katotohanan nito, proven to sa buhay ng isang tao. Tama? Na kapag pumasok tayo sa isang bagay that we are unprepared, madalas po ang nagiging resulta nito ay hindi maganda. Tama? Example, alam natin, kapag pumasok ka into a relationship that you are not yet ready, ang ending nun, nagkakaroon ka ng heartache. Tama? Nagkakaroon ka ng nakakapag-asawa ka ng maaga. Kaya, painful, masakit yung nagiging kalabasan. And the worst pain of all ng being unprepared is yung maging unprepared tayo spiritually. Yung pagiging handa, hindi lamang yun nakikita sa mga bagay na physical dito sa mundo. But sinasabi ng Bible, pwede rin tayong maging unprepared spiritually. Unprepared spiritually means hindi tayo handa sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Are you aware of that truth? Na ang Panginoong Jesus ay muling babalik? O ngayon niyo lang siya narinig? Diba sa gospel, alam natin yung life ni Jesus. Si Jesus ay pinanganak sa mundo sa pamamagitan ni Maria na isang birhen. Tama? At ang Panginoong Jesus ay namuhay sa lupa, nagturo ng mga turo kasama ang mga parable, at inalay yung kanyang sariling buhay bilang handog sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay at, very good, muling nabuhay. Pagkatapos ng nabuhay na muli, anong nangyari sa kanya? Ano? Pagka nabuhay siyang muli, anong sunod na nangyari sa buhay ng Panginoong Yesus? Nagpakita siya sa marami bilang evidence na siya ay totoong nabuhay at siya ay totoong Diyos. Pagkatapos na magpakita sa marami, anong nangyari sa kanya? Ano nangyari sa kanya? Literally, umakyat siya sa langit. Very good. Yung Jesus na nabuhay, namatay, pinanganak, namatay, nabuhay na muli, umakyat sa langit, yung Jesus na yun, muli siyang babalik. Babalik siya kagaya nung kanyang pag-akyat sa langit. At ayun po yung katotohanan na inaantay nating mga Kristiyano. Yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba yung time kung kailan? Hindi. At wala pong nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoon. Alam niyo, in the Old Testament, familiar kayo sa story ni Noah. Yung naghati ng dagat? Oo. Sino ba? Si Moises ba yan? Sorry, nakalimutan ko. Si Noah, siya yung naggawa ng isang malaking arko. Alam niyo yung pagdating ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesus, ay kagaya daw po nung panahon ni Noah. Nung panahon ni Noah, inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang malaking arko. Bakit? Dahil ang sabi ng Diyos, gugunawin ko ng mundo dahil sa kanilang kasamaan. Kaya pinagawa niya si Noah ng isang malaking arko para yung mga taong nais maligtas ay sasakay doon. Noong panahon na yun, habang gumagawa si Noah
ng malaking angko, ang mga tao nagsasayahan, nag-iinuman, nakikipagrelasyon, at hindi sila nakikinig sa panawagan ni Noah. Ay, hindi naman totoo yan eh. Then all of a sudden, nagkaroon ng malaking baha as a judgment. And all people died during that time except yung family ni Noah. Bakit? Dahil hindi sila handa sa judgment ng Panginoon. Hindi sila nakinig and they don't prepare themselves sa isang malaking baha na mangyayari. Alam nyo, ganun din yung pagdating ng Panginoong Jesus. Hindi natin alam kung kailan yung exact date, pero ang sinasabi ng Bible, dapat tayong maging handa. Sabihin mo nga, maging handa. Sabi ng Mateo 24:42, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Sabi ng verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. And any time of the day, pwedeng dumating ang ating Panginoong Jesus. So, in the parable, meron tayong 3 characters. Ilan nga ulit yung virgins? 4? Diba? Una, yung character natin is yung bridegroom, tama? Siya yung lalaking ikakasal. And then yung 10 virgins na hati siya sa 2. Yung wise virgin o yung matatalinong mga dalaga, 5 matatalinong dalaga, at 5 mga hangal na dalaga. Sila yung main character ng ating parable. The bridegroom, the wise virgins o yung matatalinong dalaga, and the fool virgins, yung mga hangal na dalaga. Ito yung paliwanag ng Panginoong Jesus, na yung kingdom of heaven o yung kaharian ng langit ay katulad daw ng 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Inahintulad niya yung kingdom of heaven doon sa 10 birhen o sa 10 dalaga na naghahantay doon sa lalaking ikakasal. But in that case, mababasa natin na nagkaroon ng delay. Diba? Nag-aantay yung 10 dalaga, may dala silang mga ilawan, pero nagkaroon ng delay. Natagalan yung pagdating ng lalaking ikasal. What happened? Siguro dahil sa tagal, nakatulog sila, nainip sila. Habang natutulog sila, merong sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo at salubungin siya. Anong reaction ng mga dalaga? Agad silang bumangon at inayos na nila yung kanilang dalang ilawan. Pero, makikita natin sa kwento, yung 5 doon, ano nangyari sa kanilang ilawan? Nag-andap na. Ibig sabihin, parang papatay-patay na yung kanilang ilawan. Kasi, mawawalan na ng oil, mawawalan na ng langis. Etong kabilang wise, mga matatalinong dalaga, bukod dun sa oil na meron sila sa lab, nagdala sila ng extra. Parang na-foresee nila o nag-prepare sila na possible mangyari na ma-delay yung groom. Kaya ang sabi ng mga full virgins, pwede bang makahingi kami ng oil? Pero anong sabi nung baka hindi na ito magkasya. Sabi ng mga wise virgins. Sabi sa kanila, umalis muna kayo. Bumili muna kayo. Lumakad yung 5, umalis para bumili ng oil, pero pagdating nila, sarado ng pintuan. Hindi na sila nakaabot sa feast o sa handaan. Nung kumakatok na sila, sabi sa kanila ng lalaki, hindi ko kayo kilala. Diba? Sayang. Dapat magse-celebrate na sila with the groom, pero dahil unprepared sila, hindi sila nakapag-celebrate. Ang sabi pa sa kanila, hindi sila kilala. And this story po ay nasasalamin sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung illustration. Yung bridegroom, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus.
na hinihintay po nating dumating na hindi natin alam kung kailan. And yung 10 virgins ay nagsasalimin po sa atin bilang mga mananampalataya. Since yung mga bridesmaids o yung 10 virgins, they are participant in the wedding, ina-expect sila na makasama sila dun sa wedding na yun. But because unprepared sila, hindi nila nagawang makasama dun sa celebration. And we as Christians, baka i-check natin yung puso natin. Baka nag-expect lang tayo to be with Jesus, but in reality, hindi pala tayo kasama sa langit. Na kagaya lang yung sabi ng groom sa mga bridesmaid na full, hindi ko kayo kilala. Ngayon, tanungin natin yung ating mga sarili. Am I prepared kapag dumating ang Panginoong Hesus? Makakasiguro ba ako na kapag dumating ang Panginoong Hesus, ay makakasama ko siya? Kamusta ang aking buhay? Sabi po, kapag tayo unprepared, kapag hindi tayo handa sa pagbabalik ng Panginoon, anong tawag sa atin? Full. Sa Tagalog tayo ay mga hangal. Diba? The 5 who were foolish didn't take enough olive oil for their lamps. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Tanong, sino po sa atin yung gustong masabihan na you are full? O isa kang hangal? Wala, di ba? Kasi negative traits po yun. But tayo po ay nagiging hangal kapag hindi tayo handa. Katulad ng 5 virgin. They are called full kasi sila po ay hindi handa sa pagdating ng bridegroom. Kinalimutan nila na yung pinaka-importanteng salik na kanilang gagawin, which is to light the lamp. Kinalimutan nila yung nagpapailaw doon sa lamp, which is yung oil. Alam niyo tayong mga Krisyanong kabataan, we sometimes, as Christians, we are off to light our lamp. We should be shine for Jesus. Ang tanong, are your lamp is lightning? Nagliliwanag ba yung ating mga ilawan? Or are we like the bridesmaid na full kasi walang sindi yung lampara? Sabi po, we are the salt and light of this world. And sabi po ng Ephesians 5:15, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Mamuhay daw tayo ng kagaya ng mga matatalino. Pangalawa, kapag tayo po ay unprepared, we are wasteful or sayang. Naranasan niyo na ba manghinayang? Especially po pag may namimiss tayong magandang opportunity. Diba? Mapapaganda na lang tayo. Ay, sayang. Sana pala naging handa ako. And sana na-perfect ko yung test. Diba? Sana pala nag-aral ako mabuti. And sana naging stewardess ako. Diba? May mga ganun tayo, sayang. Pero like the story ng parable na ito, being unprepared is wasteful. Marami tayong mga nasasayang na opportunity. Amen po. Amen. Why wasteful? Para dun sa mga 5 foolish virgin, kasi they miss the blessed wedding and they are unable na maka-join doon sa feast na dapat nandoon sila. Sabi po ng Matthew 25:10, but while they were gone to buy oil, the bridegroom came, then those who are ready went in with him for the marriage feast, and the door was locked. They missed the blessed wedding. Na-miss nilang sa ating mga, alam nyo yung makasama natin ng Panginoong Jesus, it's a privilege, it's a blessing. We don't deserve yung makasama ang Panginoon dahil lang po yun sa grace and mercy ng Panginoon. But in the end of the day, malaman natin, ay, hindi pala ako kasama sa mga maliligtas. Yung lahat ng ginagawa natin becomes wasteful.
kung in the end, hindi rin naman natin mamimit yung goal natin, is to be with God in heaven. And lastly, kapag tayo po ay unprepared, we are called self-centered. Tayo po ay makasarili. Alam niyo yung story ng the full rich man last week? Diba, tinawag din siyang hangal. Siya yung maraming kayamanan, tapos sabi niya, mag-build siya ng isang lugar kung saan doon niya yung i-install yung lahat ng kayamanan niya. Pero sabi sa kanya, isa siyang hangal. Bakit? Kasi hindi niya alam mamamatay na siya bukas. Yung pinag-ipunan niya, pinaghandaan niya, nawalan ng kwenta. Kasi yun lang yun sa mga material na bagay. Ano pong ibig sabihin nun? Kung hindi po tayo mamumuhay para sa paghahanda ng pagbabalik ng Panginoon, simple lamang po, we are only living for ourselves. Nabubuhay lamang tayo para sa ating sarili. At kung yung buhay natin ay ginagawa lamang natin, or kung nabubuhay tayo para lamang po sa ating sarili, katulad po ng mayaman, tayo po ay mga hangal. Sabi doon, di ba, maybe you have everything. You have new phone, iPhone 17 Pro. You have MacBook, magagandang gamit. You have a lot of followers. Di ba? Pero kung wala naman ang Panginoon, that's a wasteful. And you are called fool. Isa kang hangal. Kakaintindihan po? Again, walang masama sa mga bagay na yon, but if ganun lang yung ginagawa natin sa buhay natin at hindi natin inaalala ang muling pagbabalik ng Panginoon, that's all a waste lang po. Amen po? Amen. So, while waiting for the coming of the Lord Jesus Christ, habang nag-aantay tayo sa muling pagbalik ng Panginoong Jesus, ano yung dapat nating gawin? Ano yung dapat nating i-prepare? Sabi po, number 1, be prepared by depending on God's will. Maging handa po tayo sa pamamagitan ng pagdepende sa kalooban ng Panginoon. Sabi po ng Santiago 4:13-16, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at sa ganoong bayan, at isang taon kaming mananatili roon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang. At iyan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Sabi dito sa verse, yung isang tao daw, marami siyang plano. Pumunta kami doon, mangangalakal siya, magpapayaman siya. Pero anong sabi? Hindi nila alam kung ano ang mangyayari bukas. Maybe, mamamatay na sila o darating na yung Panginoon. Yung mga pinaghahandaan nila ay walang saysay. And even as mga kabataan, as a person, as mga youth, marami tayong plans sa buhay. Tama ba? Marami tayong nabivision sa sarili natin. In 5 years from now, isa na akong teacher. O, diba? In 7 years from now, may asawa na ako, may mga anak na ako, mayaman na ako. Nabibili ko na yung gusto ko, may kotse na ako. Diba? I want to become like this, like that. I want this. Pero remember, walang masama sa mga bagay na yon. But, ito yung tatandaan natin. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Ang dapat nating gawin ay dapat maging depende tayo sa kalooban ng Panginoon. There's nothing wrong about gusto ko to, pero let's ask, Lord, ano naman yung gusto mo sa akin? Lord, anong gusto mong maging ako? Lord, ano yung plano mo para sa akin? That with that,
sa pagbabalik ng Panginoon, makita tayong tapat at sumusunod sa Kanya. Naiintindihan? Yun naman yung goal natin. I-make sure na lahat ng yung gagawin natin, lahat ng desisyon natin, lahat ng nais natin, ay naka-align sa kalooban ng Panginoon. Amen po. We should be dependent sa Kanya pong kalooban. Pangalawa, be prepared by being faithful student of His Word. Sabi po, faithful student of His Word. Ayan. Kayo ba ay mga student of Word? Ibig sabihin, kayo po ba ay mga nag-aaral ng salita ng Panginoon? Hindi. Yes or no? Yes. Tayo po ay mga student of His Word. And ay natutuwa talaga ako dun sa mga kabataan at every Saturday talagang umaatin ng Bible study, nakikinig, excited, maaga pa sa teacher, tapos talagang nagtatanong. Sabi ng Bible, as we wait sa Panginoong Jesus, maging tapat tayong mga estudyante ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, mag-aral tayo ng mag-aral ng salita ng Panginoon. Isabuhay natin, maging curious tayo, alamin natin kung ano yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa kanya pong mga salita. Sabi po ng 2 Timothy 3:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Next, be prepared by being a worker in the kingdom. Maging handa daw tayo sa pamamagitan ng pagiging isang lingkod o manggagawa sa Kanya pong kaharian dito sa lupa. Alam nyo, tayong mga tao, tayong mga Kristyano, meron tayong calling na tinatawag. At lahat po tayo ay meron tayong role o gampanin sa kingdom ng Panginoon dito sa lupa. Ano yun? And that is to share the Word of God. Ibahagi ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng tao, especially sa mga taong malapit sa atin o sa mga taong nakakasalamuhan natin. Sabi ng Mateo 9:37-38, kaya't sinasabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari na aanihin may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Alam niyo mga kabataan, habang may bata pa kayo, habang malakas pa kayo, habang magaling pa kayong mag-isip, mag-plan, gamitin niyo lahat yan para sa gawain ng Panginoon. And I tell you, hindi niyo pagsisisihan ang maglingkod sa Panginoon if iaalaw niyo na yung buhay niyo magamit para po sa kaharian ng Panginoon. And it's really good to start na mag-serve sa Panginoon habang bata pa. Alam niyo, maraming nanay, ay maraming matatanda ang nagsasabi, sana pa lang nung bata pa lang ako, nagpagamit na ako sa sana pa lang, maaga pa lang, inumpisahan ko na to nung may lakas pa ako. And I pray, hindi yun yung same mistake o same regret na maranasan natin. Diba po? I pray na lahat tayo totoong magamit ng Panginoon. Now, if you are asking, paano ko gagamitin ng Lord? Ask the Lord, sabihin mo sa Panginoon, Lord, paano ba ako makakatulong sa inyo pong ubasan? Ano po ba yung dapat kong gawin para mapaglingkuran ka? And number 4 po, be prepared by avoiding sin. Iwasan daw po natin ang magkasala. Iwasan ang magkasala, ha? Hindi yung palaging gumawa ng kasalanan. Iwasan. Hanggat maaari, hindi natin dapat gawin. Sabi po ng Galatia 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Would you agree na sa bawat oras ng buhay natin, palaging may nagbabadyang kasalanan?
or maraming temptasyon sa atin, mga kabataan. Diba? Maraming mag-ientay sa'yo na gawin mo yan, gawin mo to, masarap yan, kaya mo yan, sige lang, go lang, magpakasaya ka. Pero ang sabi ng Bible, as we prepared ourselves sa pagbabalik ng Panginoon, i-avoid natin yung kasalanan. If there are something na nagtetempt sa inyo, ang sabi ng Bible, flee from it. Takasan nyo. Takbuhan nyo. Hindi yung magko-compromise tayo. Hindi yung makikijoin tayo. So, every time na may magtetempt sa atin, pray and takbuhan nyo. Flee from it. Wag na wag nyong kakagatin. Wag nyong iaalaw na magkasala tayo sa bagay na yun. Amen po? Amen. And lastly po, be prepared by faithful living. Faithful living. Sabi po ng Romans 2, chapter 7, buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan, at kawalang kamatayan. So, let us be faithful sa ating buhay bilang isang Kristiyano. May nakakakita man o wala. Lahat ng iyan ay hayag po sa ating Panginoon. May mga bagay tayong ginagawang mabuti at masama, pero lahat po yan ay pagsusulit natin sa Panginoong Diyos. Lahat yan nakakakita. Nakikita ng Diyos. Hindi man nakikita ng katabi natin or ng friends natin, always remember, lahat po yan, accountable tayo sa Panginoon. Nakikita ng Panginoon yung lahat ng ating gawa. Now, as a conclusion, tandaan po natin itong tatlong bagay na to. As we prepared ourselves sa muling pagbabalik ng Panginoon, make sure na tayo po ay ligtas. Make sure natin na totoo yung relationship natin sa Panginoon. Totoong tinanggap ko ang Panginoong Jesus sa buhay ko. Totoong nag-uumpisa na sa buhay ko yung kaligtasan. Pangalawa, be faithful. Maging tapat tayo. May nakakakita man o wala, may bunga man o wala, maging tapat tayo sa lahat ng ating ginagawa. And lastly po, be growing. Allow ourselves to grow. Tayo po ay lumago sa relasyon natin sa ating Panginoon. And do not be like the 5 virgins. They are full kasi they are unprepared. So kung sa buhay natin, ginagawa natin yung patuloy na pagkakasala, patuloy na gusto natin, we are full. Kasi hindi natin iniisip na darating ang Panginoong Jesus anytime, any day, any hour. Naintindihan po. Sige po, as we close, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa katotohanan na tinuturo niyo po sa amin. Truly, Lord,